May tanong ang isang kababayan natin tungkol sa kanyang UEC. At ang tanong niya, after daw ba ng 60 days validity ng kanyang UEC at naabutan na ng expiration, pwede daw ba itong i-renew? Mag-i-stay daw kasi siya sa Pilipinas ng more than 60 days. Ang sagot dito ay yes, pwede makapag-renew or makakuha ng bagong UEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong UEC. So, hayaan nyo lang ma-expire ang hawak nyong UEC at after expiration, ay mag-acquire lang kayo ng bagong UEC exemption gamit ang PAPSBAM account nyo. Madalas din itong nangyayari sa mga nagpapa-verify ng kontrata. Dahil ang bago ngayon, upon contract verification or after ng verified contract nyo, ay nakakapag-generate na ng UEC sa PAPSBAM account nyo. At ang date created na nakalagay sa inyong UEC ay kung kailan kayo nakapag-verify dahil nga na-update na ang UEC upon contract verification. At umaandar na ang validity nito. At bago pa man sila bumalik sa ibang bansa ay ma-expire na ang kanilang UEC. So yun lang guys ang gagawin nyo after na ma-expire ang hawak nyong UEC ay mag-reacquire or kumuha lang kayo ng bagong UEC nyo sa inyong PAPSBAM account. Actually, napakarami ko ng video na nagawa tungkol dito pero paulit-ulit pa rin or marami pa rin nagtatanong na hindi nakakaalam. Sa mga hindi naman marunong online ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayo magpa-reprint ang inyong UEC exemption nyo sa kanila. Pwede kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or Clark International Airport at bukas sila 24 oras. Ito naman ang tanong ng karamihan, kung kailan pa daw ba magpa-verify na kontrata kung nakapag-acquire na ng UEC exemption at babalik lang din sa parehong employer. Ang sagot dito guys, kung may UEC exemption na kayo at babalik lang din kayo sa parehong employer at dati na kayong documented OFW o kaya naman ay nakapag-verify na kayo ng kontrata, for example, galing kayo sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. At nakapagbakasyon na kayo at magbabakasyon ulit kayo, babalik muli sa parehong employer. Hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UEC exemption nyo online. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so, ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Pero kung ikaw halimbawa naman ay bagong manggagawa, halimbawa, classic example natin, pagpunta ka ng Dubai, from visit visa, then nag-convert ka to an employment visa, first time mo magkaka-record sa ating database. So kailangan magpa-verify ka ng contract. At ang kagandahan naman ngayon dito sa ating MW Dubai, after ng contract verification mo, kami na ang mag-i-encode ng contract details mo. Kami na ang gagawa ng e-registration account mo. Anong purpose nun? So within 24 hours, makaka-receive ka ng temporary password sa email mo at kami na rin ay nagbibigay ng instruction kung paano ka rin kukuha ng OEC online. Ang pagkakaiba nito, Kabayang Bluebird, kasi nung dati, pag first time mo, kailangan pag-uwi mo sa Pilipinas, pupunta ka pa sa pinakamalapit na POA o DMW. Oo, ngayon hindi, online na lang. So, bawas na isang araw, pagpunta sa DMW, online, kahit pag-uwi mo sa Pilipinas, gawin mo na lang yun doon. So, kung ito para maklaro, sir, actually, marami mga nabigla doon. So, pag magpa-verify ng kontrata sa MWO, may isang table ba doon sa opisina na mag-encode o sa detail lagay? Yes. Basta hindi representative, meaning yung worker mismo ang nagpa-verify ng kontrata, within 24 to 48 hours, meron kaming staff doon, kasamahan, na ini-encode na kaagad-agad yung kanilang mga kontrata. So, makatanggap din siya ng, sa email niya, yung email niya, password, temporary password. At saka yung site kung saan siya, and then,
Doon sa kanyang kontrata, meron kami ina-attach kung ano ang instruction para pagkuha ng OEC online. So siya na mismo mag-print ng OEC? Yes. Pag-uwi sa tama Pilipinas para naman ng hassle? Tama yun. Paano naman makakuha ng OEC exemption online? Makakakuha kayo guys ng OEC exemption online sa inyong PAPSBAM account na onlineservices.dmw.gov.ph. Ito guys, may simple at magandang tutorial si Kabayan. Kung ikaw ba ay magbabakasyon at kailangan mo ng OAC at kailangan natin yan, mga OFWs, punta lang kayo sa POAE website sa e-registration at pag ganito ang nakikita nyo, mag-login lang kayo at ilagay nyo yung password nyo. Pag naka-login na kayo at napunta na kayo sa profile nyo, i-click nyo lang yung balikbayan dito sa may gilid. Ilagay nyo lang yung details kung kailan kayo magpa-fly. So, sa baba, tinatanong kung babalik ka ba sa dati mong amo, click mo lang yung yes. Kag tatanungin ka kung same position ba yung trabaho mo, i-click mo lang din uli yung yes. Tatanungin ka kung same country ba din ka babalik, i-click mo din yung yes. Pinakahuli, tinatanong ka kung sure ka ba sa mga detalye, i-click mo lang yung yes. Pag nasagot mo na yan lahat ng yes, i-click mo lang yung print OEC at ito na yung lalabas. Yan na yung OEC na kailangan natin pag tayo ay magbabakasyon at uuwi ng ating Pilipinas. Ngunit guys, kahit exempted na kayo sa OEC at meron na kayong OEC exemption, ay dapat lagi niyong dala ang inyong bagong kontrata at lumang contract verification just in case man hanapin sa immigration. Kagaya nito guys, ang inyong bagong kontrata or ang valid contract nyo at ang lumang contract verification nyo. Saan ito kukunin? Kukunin nyo ito sa inyong employer. Actually, paulit-ulit ko na itong pinapakita, pero at least guys, alam nyo sa mga hindi pa nakakapanood. Ngunit mahigpit nating pinapaalala para sa mga OFW na may mga employment changes. For example, mga OFW na nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, mga OFW na nag-change position, mga OFW na babae na napalitan ang apelyido sa passport, visa at kontrata, at mga OFW na galing sa visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo mapaverify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated OEC sa POA at para hindi kayo makaproblema pagbalik nyo sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Bakit ba kailangan talaga yun ng OEC sa mga OFW sa pagbalik o di kayong unang papunta sa mga job site? Oo, alam mo, unique ang Pilipino. Oh. Tayo lang yung may ganito. Actually, sir, yan ang mga sinasabi sa ibang mga kawain natin. Bakit tayo lang meron? Ang iba namang lahi, wala namang OEC, tayo lang meron. Bakit meron talaga tayo mga Pilipino, mga OFWs? Kasama na ito dun sa programa natin ng regulation. Siyempre, dapat na account natin yung ating mga OFWs. At the same time, yung protection para sa kanila. At nalalaman din natin kung nasaan na yung mga OFW. May mga oras na pangangailangan, madali nating ma-detect kasi nasa sistema natin sila. So, nakaka-capture natin. So, regulasyon at protection, yun ang purpose ng Overseas Employment Certificate natin. At again, kasama na sa regulasyon, hindi sila makakalabas ng Pilipinas kung sila ay magtratrabaho sa ibang bansa nang wala silang hawak ng Overseas Employment Certificate kapag ito ay hinahanap ng immigration sa airport. Ay bang sinasabi, bayaran lang namin yung travel tax para kahit walang OECD, pwede yun. Importante kasi ang OEC kasi doon natin nalalaman na halimbawa nagkaroon ng hindi magandang kaganapan sa isang bansa. Madali nating ma-detect na mamapping natin. Okay. Oo, na-detect natin sino ang employer nito. So pati yung employer kung may pananagutan, pwede nating i-call ang attention ng employer kasi nga na-update yung records nila. Okay, so OEC kailangan talaga